Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Riley, laking probinsya ako. Tunay na masarap, maayos, masaya at payapa ang pamumuhay sa isang probinsya. Hindi mo alintana ang hirap ng buhay doon basta wag lang magkakasakit. Pero dahil sa kinailangan kong makahanap ng trabaho na may malaking sahod ay napilitan po akong makipagsapalaran dito sa Marikina sa Metro Manila. Ganon pa man ay nami-miss ko ang buhay probinsya. Samantala tulad ng inyong mga letter senders ay sumulat ako sa inyo para i-share ang aking totoong karanasan. 15 years old na ako noong maranasan ko ang mga bagay na akala ko ay kwento at kathang isip lamang ng mga taong naniniwala sa mga multo at mga lamang lupa. Papadudot nag-aaral ako ng high school ng mga panahong yon. May isang tumbang puno ng sampalok bandang likod ng bahay namin noon. At doon ay matatagpuan ang bago pa lamang nagawang deep well. At dahil nga probinsya, madalas akong naliligo sa poso na yon. At pagkatapos ay tumatambay ako sa tumbang malaking puno doon na ginawan nga din pala namin ng treehouse. Kaya talagang nakakaaliw magtambay doon habang nagre-review. Halos hating gabi na akong nakakapasok ng bahay noon. Palagi pa akong napapagalitan ng aking ina na huwag masyadong magtatambay doon. Lalo na kapag sobrang lalim na ng gabi dahil baka maanayo o mabatian ng maligno. Papadudot hindi ako naniniwala noon sa mga ganong kwento. Kaya naman tuloy-tuloy lamang ako sa mga ganong gawain. Isang gabi nang tumambay ako doon, sobrang nag-iba yung pakiramdam ko. Na noong ko lang naramdaman, simula nang magtambay ako doon. Tila nagsipagtaasan ng balahibo ko at lumaki ang ulo ko sa kakaibang pakiramdam na yon. Para akong hinihipa ng kakaibang hangin. Hanggang sa mag-decide na ako na pumasok ng bahay upang matulog naman. Hating gabi na at nakatulog na ako noon nang bigla kong magising at makita ang isang anino. Malaking anino na unti-unting lumalapit sa akin ang gabing yon. Hindi ako makagalaw noon na tila dagan niya ang buong katawan ko. Hindi din ako makahinga dahil sa nararamdaman kong bigat. Dinadaganan ako ng malaking itim na tao at sobrang nakakakilabot ang kanyang wangis ng matang tuko, ang kanyang mapulang mga mata na napapaligiran ng itim niyang itsura. Naiyak lamang ako habang nakagagawa ako ng ingay na naging dahilan ng pagkagising ng mga kasama ko sa bahay. Nagulantang ang nanay ko nang makitang hindi ako gumagalaw at mulat na mulat ang mata ko na tila may kinakatakutan. Akala ko ay makikita din siya ng mga kasama ko sa bahay pero nagkamali ako. Ako lang ang nakakita sa kanya. Kita ko na talagang hindi siya umaalis sa ibabaw ko at doon ay naghahabol na ako ng hininga. Kita ko ang pagpasok ng 3 duwende na tila tinataboy nila ang itim na maligno na nasa ibabaw ko at doon nagtagumpay ang mga duwende na paalisin ang itim na tao na yon. Doon ako nakagalaw at nakakilos na naghahabol ng hininga. Papadudot halos
Araw-araw din akong dinadalaw ng itim na nilalang na yon bago ko pa maikwento sa nanay at mga kasama ko habang mataas ang lagnat ko noon at nagtuturo na ako kung saan siya sa sulok ng bahay nandun. Agad naman pumunta yung tita ko na malapit lang sa bahay namin at dali-dali niya ako nilagyan sa paanan ko ng bawang sa kanilagyan ng medyas. Tinalukbungan din niya ako ng pulang tela sa ulo ko saka nagkuha ng insenso at kamangyan sa kanya pinausukan ang buong bahay namin. Sabi niya kapag bumalik pa ito ay dalhin na agad ako sa albularyo. Papadudot naging maayos man ang tulog ko ng gabing yon pero nang sumunod na gabi dinadalaw niya na naman ako. Sa mga sumunod pang araw ay hindi ko na maigalaw ang kaputol na katawan ko. Pilit kong pinagagalaw para hanapin ang mga kasama ko sa bahay. Hinihila ko na yung bewang hanggang pa ako. Agad ko namang nakita ang nanay ko at kapatid ko na naiyak sa kalagayan ko. Tumawag agad sila ng albularyo upang matignan ako at matawasan. Nakita agad ng albularyo kung anong klaseng nilalang yon. Isang alaga na sobrang nagkagusto sa akin na mga panahong nagtatambay ako sa tumbang malaking puno sa likod ng bahay na malapit sa poso. Pagkatapos orasyonan ay nangako sa akin ng albularyo na hindi na ako dadalawin pa ng maligno. Naniwala naman ako kasi simula noon ay hindi na nagpakita sa akin ang nilalang na yon. Umabot ang 3 taon na payapa ang buhay ko pero yung karanasan kong yon ay nagsilbing aral sa akin. Hindi na ako pumunta doon sa nasabing tumbang puno na yon. Papadudot ang buong akala ko makalipas ang 3 taon ay hindi na talaga ako gagambalain ng mga maligno. Pero ang hindi ko alam, isa na namang nakakatakot na engkwentro ang naghihintay pala sa akin. Noong panahong yon ay madalas akong nasa bahay ng tita ko tuwing weekend at academical break. Yung bahay ng tita ko ay nasa subdivision and nangungupahan lamang sila doon. Sila tita lang ang nangungupahan sa subdivision na yon. The rest ay homeowners talaga. So ito na nga, noong bata kasi ako ay hindi talaga ako mapagdasal. Hindi ako naniniwala sa mga conspiracy at kung ano-anong paniniwala. Not until nagsimula akong maka-experience ng madalas na pagkakaroon ng sleep paralysis. Pero nung panahong yon ay hindi ko pa alam na sleep paralysis ang nararanasan ko. Ipinagsawalang bahala ko lamang yon noong una at nagdasal na lamang ako sa Diyos bago matulog. Hanggang sa mas lalong lumala ang sitwasyon ko. Yung tipong halos 8 beses akong magka-sleep paralysis bawat gabi at kahit hapon pa. Every time na matutulog ako, pakiramdam ko ay kapipikit ko pa lamang at bigla nang naninigas ang buong katawan ko. Tapos ay mararamdaman ko na naman na may kung sinong humihila ng short ko. At sa panaginip ko ay pinipigilan ko siya sa paghatak sa short ko. Then nararamdaman ko yung kamay niya na malamig at kulubot na something. Hindi ko pa rin yon ikinababahala kasi iniisip ko na baka guni-guni ko lamang yon at hindi ko iniisip na baka maligno o engkanto ang may gawa noon kahit pa may karanasan na ako sa maligno noon. Ewan ko ba papadudot pero noong panahong yon ay hindi ako natatakot although worried ako kasi baka may sakit ako kaso'y nahihiya akong sabihin dahil nga natatakot akong baka pagtawanan lamang nila ako. Sa bawat buwan na dumadaan ay mas lalong lumalala yung sleep paralysis ko. Tapos ay nagsimula na yung pakiramdam ko na parang laging may nakatingin sa akin. Doon ako nagduda papadudot na baka namamaligno na naman ako. Ang hindi ko pa makakalimutan ay yung nagsimula akong makaamoy ng usok. Kahit saan ako pumunta ay naaamoy ko yon. Ang akala ko noon ay baka may nagsisigarilyo lang sa kung saan. Tapos ay nagulat ako kasi kahit sa school ay naaamoy ko yon. Hanggang sa isang beses ay tinanong ko yung kaklase ko kung may naaamoy ba siyang usok. Pero wala daw. Doon ako natakot kasi nga imposibleng hindi niya yon naamoy kasi ang sakit talaga sa ilong. Ganon lagi yung nangyayari hanggang sa nagtapos na ang school year. At as usual ay pumunta na nga ako kina tita.
Doon ako for the rest of the vacation. Akala ko ay mawawala na yung kakaiba kong nararamdaman kasi malayo yung bahay nila tita sa lugar namin. Pero kabaliktaran ang nangyari. Mas lalong lumala yung sleep paralysis ko and nung time na yon ay mas nakababahala na. Kasi sa bawat sleep paralysis ko ay sobrang hirap na akong gumising. Yun lagi yung kinakatakot ko, na baka hindi na ako magising. Ito yung pinakamalalang sleep paralysis ko. Yung kwarto kasi na tinutulugan ko ay may bintana at yung bintana na yon ay nasa uluhan ng tinutulugan ko. Laging nakabukas yun para daw makapasok yung hangin, sabi ni tita. Pero dahil sa may karanasan na ako sa maligno ay naaalarma na ako. Sinabi ko na yon kay tita na baka namamaligno ulit ako. Pero dahil sa born again Christian siya, hindi siya naniniwala at sa halip ay dinala niya ako sa doktor. Ikinuwento ko sa doktor ang nararanasan kong sleep paralysis. Sabi niya ay may kinalaman daw ang nararamdaman ko sa mamalfunction ng nerves ko. Hindi ko na matandaan kung ano ang tawag doon basta parang ganon ang dating sa akin. Sa kabilang banda hindi ako kumbinsido sa findings ng doktor dahil nararamdaman ko talaga na parang namamaligno ulit ako. Pero ito na nga, sa panaginip ko ay may lalaki daw na itim at pula ang mata. Umuusok siya at nakadungaw doon sa bintana at nakatitig sa akin. Kinilabutan ako kasi ito yung malignong nakita ko noong 15 anyos pa lamang ako. Kaya nagpanik agad ako at sinubukan kong gumising kasi sobrang hirap akong gumising noon. At nung nagising ako ay tumingin agad ako sa bintana pero wala naman akong nakita. Nag-ipon ako ng lakas ng loob noon kahit nangangatog at pinilit kong lumapit doon sa bintana para isarado yon. Eto pa, Papa Dudut, malikot talaga akong matulog. Alam kong madaming makakarelate at minsan pa nga ay nahuhubad na yon damit ko dahil malikot talaga ako. Pero ang hindi ko maintindihan ay nung malala na yung sleep paralysis ko. Madalas ay nagigising ako na wala na akong damit. Noong una akala ko dahil lang sa talagang kalikutan ko yon kahit parang ang imposible. Nagtuloy-tuloy yon hanggang sa na-realize ko na hindi talaga yon normal. Kasi yung paghuhubad ko ng t-shirt noon ay ramdam ko yon. Alam ko yon kasi nga pag medyo mainit ay hinuhubad ko talaga ang t-shirt ko. Pero yung as in wala na akong damit pero yung kumot ko ay ganun pa rin naman, nakabalod pa rin sa akin. Nung time na yon ay nag-start na ako magpuyat. Pakiramdam ko ay ayaw ko na lang matulog kasi nga curious talaga ako sa mga nangyayari sa akin. At dahil sa hindi ko na matiis sa mga nararanasan ko, natuto na ako ng mga good deeds at nagsimulang magdasal ng taimtim. Doon ko na rin natutunan yung naging way para makalaya ako sa kung anong nilalang na gumugulo sa akin. Naging palasimba na rin ako na dating hindi ko naman ginagawa noon. Samantala isang hapon, inutusan ako ni tita na bumili kasi yung baby ng pinsan ko ay umiiyak at gustong sumama. Pinayagan na lang ni tita na sumama pero bago kami umalis, nagdikdik si tita ng bawang tapos ay nilagay niya sa plastic na maliit tapos ay sinamahan niya ng asin. At pagkatapos ay binalot niya sa damit ng pamangkin ko. Tapos ay tinalian lang niya ng goma para hindi malaglag. Na-curious ako kaya tinanong ko kung para saan yon. Sabi ni tita ay para daw proteksyon. So yun na nga ang kinagabihan, gumawa rin ako noon and to my surprise ay hindi ako nagka-sleep paralysis ng gabing yon. Kaya tinuloy-tuloy ko yon. May mga time na nagkakaroon ako ng sleep paralysis kahit ginawa ko naman yung plastic na may asin at bawang tapos pagkagising ko ay magugulat na lamang ako kasi nawala na yung plastic na tinali ko sa damit ko at kinaumagahan ko na yon mahahanap. Nagtuloy-tuloy yung paggawa ko ng pangontra until dumating ako sa point na kinakaya ko na kahit walang pangontra. Kaya na kasi nagdarasal ako noon bago matulog at nagbabasa din po ako ng Bible. Nung time na yon akala ko ay nakalaya na ako. Tapos nung natapos ko na yung taon, bumalik na ako sa amin at isang gabi ay bigla na ulit akong nakaranas ng sleep paralysis. And noong time na yon ay sobrang lala na kasi sa panaginip ko ay may nakadagan sa akin na lalaking umuusok na color black at pula yung mata niya.
Sinasakal niya ako at pakiramdam ko ay totoo talaga kasi gising ako sa panaginip ko at nasa kama ako noon. Ganon pa rin yung itsura ng kwarto at kitang-kita ko. Ramdam ko talaga na dahan-dahan na akong kinakapos sa paghinga habang pinipigilan ko siya sa pagsakal sa akin. Damang-dama ko yung kamay niyang malamig at may kung anong kulubot na nakakapangilabot tuwing mahahawakan ko. Kasabay ng tuluyang pagkaubos ng hininga ko ay siya namang pagbalikwas ko sa pagkakahiga. Nagdasal lamang ako at nag-cellphone ng ilang minuto tapos ay natulog na ulit ako. That time ay confident ako na nagkataon lang yon kasi sobrang lakas ng faith ko noon. Pero kinagabihan ng sumunod na araw ay nagka-sleep paralysis na naman ako. And that time ay iba na. May malaking kamay na humahatak sa akin pababa ng higaan ko. Kitang-kita ko sa panang ko na napakaraming itim na kamay na nagliliwanag at hinahatak ako. Sigaw ako ng sigaw ng Panginoon, iligtas mo po ako. Sa pangatlong sigaw ko ay nagulat na lamang ako nang biglang may lumiwanag sa tabi ko, Papa Dudut. Kitang-kita ko yung Bible ko na kusang bumuklat at sobrang liwanag. May kung ano sa isipan ko ang nagsasabi na abutin ko daw yung Bible ko, kaya inabot ko yon. Pagkaabot ko ay bigla na lang may kung anong sobrang lakas na liwanag na hinigop yung mga maiitim na kamay na humahatak sa akin. Tapos pagising ko ay hawak ko na yung Bible. Simula noon ay hindi na ulit ako nakakaranas ng sleep paralysis. Pero lumapit pa rin ako sa albularyo para masiguradong hindi na ako lalapitan ng malignong yon. Binigyan naman niya ako ng mga anting-anting na pangontra at madalas ko yung sinusuot lalo na kapag matutulog na ako. Lalo din ako naging relihiyosa, sumasali na ako sa mga church activities namin at naging miyembro pa ako ng choir ng church namin. Naging peaceful na ang buhay ko hanggang sa mag-asawa na ako after 6 years. So ang akala ko ay hindi na manggugulo ang maligno na yon sa akin, pero so far ay hindi na siya nagpaparamdam sa akin, pero simula noong mag-asawa ko ay yung asawa ko naman ang nakaramdam ng kakaiba. Nagsimula yon noong 1 linggo pa lamang kaming kasal. Ang trabaho ni Mr. ay isang delivery rider ng isang food app. Part-time lang niya yon dahil sa araw ay nagtatrabaho naman siya bilang office worker. So yun na nga, naganap ito noong matatapos na ang year 2021. Kumuha siya ng schedule na 8 p.m. to 12 a.m. Hindi ito ang tipikal na kinukuhang schedule ng asawa ko, pero ito na lang kasi ang available na slot. Saka sabi kasi ng kapwa niya rider, malakas daw ang biyahe sa gabi kaya sinubukan yun ng asawa ko. Ito yung buong salaysay niya sa akin. Nag-start na siya ng shift at normal naman ang lahat. Medyo malakas nga raw ang booking kapag ganong oras. Wala pang 1 oras ay nakakalimang biyahe na ang asawa ko. Kwento pa ni Mr. after niyang ma-deliver yung pang-5 niyang biyahe, may pumasok na order sa kanya na agad niyang inaccept. Ayon kay Mr., wala namang usual, pero ito pala yung deliver na hindi niya makakalimutan sa buong buhay niya. Isang iced coffee tapos ay cinnamon roll ang order. After ma-pick up ni Mr. ay ready to deliver na. Kinontak niya raw yung customer pero ang reply lamang nito sa kanya ay okay, kaya hindi na lang daw niya pinansin. Papadudot kwento pa ng Mr. ko noong makarating siya sa village kung saan yung address, doon na nag-start ang nakakakilabot niyang experience. Medyo malawak yung village pero alam niyang malapit na siya sa destination niya base sa maps na sinusundan niya. And guess what? Ito yung lugar kung saan ay malapit sa tinitirhan namin noong dalagita pa ako. Hanggang sa mapadaan siya sa isang malaking puno na nakakatakip sa buwan at maliliman nito ang buong kalsada. Paglagpas niya doon ay nagsimulang maglukuraw yung maps na sinusundan niya. Pababa yung kalsada kaya medyo nagbagal muna siya ng takbo para ayusin yung pwesto ng kanyang cellphone. Baka kasi mahina ang signal pero biglang nag-lost connection yung cellphone niya at nawala na yung mapa na sinusundan niya. Papadudot ayon pa kay Mr. Sa kakatingin niya sa kanyang cellphone ay hindi niya napansin na medyo malayo na pala ang nababaybay niyang kalsada. Kaya nagpa siya na lamang siyang hanapin yung street
at house number nung customer nang mag-focus na siya sa kalsada. Wala daw siyang nakikitang bahay sa paligid kasi puro talahiban at bakanting lote ang nakikita niya. Tumigil siya saglit para magmasid. Pababa ang kalsadang binabaybay niya at habang tinatanaw niya ang dulo ay wala siyang makitang bahay kaya nagpasa siyang bumalik paakyat. Nadaanan na raw niya ulit yung malaking puno pero hindi na raw niya makita yung mga bahay na nadaanan niya kanina lamang. Bago yon, ang natatanaw niya lang daw ay isang diretsong kalsada na napapaligiran ng talahiban at puro bakanting lote. Papadudot kinabahan na raw si Mister, naliligaw na siya. Pero hindi raw siya nagpanik at sinimulan niyang magpatakbo ng mabilis pabalik. Diniretso niya yung kalsada hanggang sa makakita siya ng isang ilaw sa dulo kaya lalo niyang binilisan ang takbo para puntahan yon. Pero sa tansya niya, mga 10 minuto na raw niyang binabaybay yung kalsada pero malayo pa rin yung liwanag na nakikita niya. Hindi na raw alam ng Mr. Ko ang gagawin niya at mabilis na ang takbo niya dahil sa kaba at sa kagustuhang makarating sa ilaw na natatanaw niya. Hanggang sa biglang may tumahol na aso sa bandang kanan ng kalsada at nilingon daw niya yon. Pero nang binalik niya ang tingin sa kalsada ay may biglang tumawid na lalaking hubad at maitim. Lumabas ito mula sa talahiban, tumatakbo ito at humarap sa kanya. Sa bilis ng motor ng asawa ko ay hindi na niya nagawang umiwas. Naging dahilan ng pagsemplang niya sa daanan. Sumadsad siya sa kalsada ng patagilid habang nauuna ang motor niya. Mabuti na lamang at gasgas lang ang inabot ng kaliwang bahagi ng katawan ng asawa ko. Pero dahil sa impact, kahit na naka-helmet siya ay nahilo siya at napahiga ng nakatagilid sa kalsada. Mamayang kaunti ay lumapit daw yung lalaking nakahubad na itim. Kinilabutan daw ang Mr. Ko kasi natakot siya sa pulang mata nito. Hinawakan daw siya nito sa leeg at may binulong daw ito sa kanya. "Inagaw mo sa akin si Riley. Magbabayad ka. Papatayin kita," sabi raw ng lalaki at sinubukan ng asawa ko na manlaban pero hindi niya maigalaw ang buo niyang katawan kaya napaiyak na lamang siya noon at tinawag daw niya ang pangalan ng Diyos. Mamayang kaunti papadudot ay naglaho na raw yung lalaking maitim at may pulang mata at habang nakahiga siya sa kalsada nakikita raw niya yung ilaw na sinusundan niya kanina papalapit sa kanya. Nakakasilaw daw yon. Tumigil yung liwanag sa harap ng Mr. Ko. Sunod na nangyari naramdaman niyang may bumubuhat na sa kanya at unti-unti siyang nakarinig ng mga taong sumisigaw na ang sabi, "Isakay ninyo sa mobilyan, dalhin nyo na sa ospital." Nilingon daw ni Mr. ang boses at nakita niya na binuhat siya ng 3 gwardya pasakay sa parang minicab na pinanggagalingan noong liwanag na nakita niya kaninang papalapit. Unti-unting bumalik ang kanyang ulirat at nakita niya yung lalaking itim na may pulang mata na nakahalo sa mga taong nakatingin sa kanya. Matatalim daw ang titig ng nilalang na yon at ngumisi pa ito sa kanya. Samantala nadala ang asawa ko sa pinakamalapit na ospital sa lugar at inasikaso naman kaagad. Habang nag-aantay makalabas ng ospital ay dumating na ako noon at nag-aalala. Ikinuwento sa akin ni Mister ang nangyari sa kanya at kinilabutan ako lalo na noong banggitin niya yung description ng nilalang na naging dahilan ng aksidente niya. Papadudot sigurado ako na yon yung malignong gumugulo sa akin noon at ang asawa ko ang pinaglalaruan niya. Sa kabilang banda, kinabukasan ay binalikan namin yung motor ng asawa ko doon sa village na yon na malapit lang sa dati naming tinitirhan kung saan ako unang namaligno. Pero habang nasa clubhouse nila ay ipinakita nila sa akin ang CCTV footage ng nangyari. Nakita ko na tumigil si Mr. lagpas ng kaunti sa malaking puno at inayos ang cellphone niya nang bigla niyang inikot pabalik yung motor nang mabilis at ibangga ito sa malaking puno. Naisip kong ipakita sa kanila yung address ng delivery ng asawa ko at sabi nila ay non-existent daw yung address na yon. Dahil puro bakanting lote ang kalsadang tinahak ng asawa ko.
Pero Papa Dudut, habang pinapanood ko yung CCTV footage ay nakita ko ang pagbangga ng asawa ko doon sa puno. Lumabas doon ang isang anino. Nakita rin ito ng mga gwardya na naroon sa clubhouse. Yung anino ay parang anyong lalaki. Agad kong sinabi na kilala ko ang aninong yan at ikinuwento ko sa mga gwardya na naroon na mayroong malignong gumugulo sa akin nung dalagita pa lamang ako. Hanggang sa may nagpayo sa akin na isang gwardya na umalis na raw kami ng asawa ko at kung maaari tumira raw kami sa malayong lugar para hindi na kami masundan ng asawa ko. Dahil kung hindi ko raw gagawin yon, yung mister ko ang mapapahamak. Hindi raw titigil ang maligno hanggat hindi raw ako nakukuha nito. Sa takot ko ay sinabi ko sa asawa ko na lumipat na kami ng matitirhan. Buti na lamang at maraming kamag-anak ang asawa ko na nasa Marikina, kaya doon namin napagdesisyonan na manirahan na lamang. Malayong malayo ito sa probinsya namin at kampante akong hindi na kami masusundan pa ng malignong yon. Sa ngayon, Papa Dudut, ay payapa naman kaming naninirahan sa Marikina. So far ay wala kaming na-experience na nakakatakot. Patuloy pa rin si Mister sa pagiging delivery rider pero bago siya umalis ay nagdarasal muna siya sa Panginoon. Ilang taon na rin ang lumipas at hindi na kami sinusundan ng maligno. At para masiguradong payapa na ang buhay namin kahit kailan ay hindi na kami bumalik ng probinsya, total yung mga magulang at kapatid ko ay nasa Marikina na rin nakatira sa ngayon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Maraming salamat at isang magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Riley. Maraming salamat Riley sa pagbabahagi mo ng iyong tunay na experience sa mga maligno. Matinding pagsubok ang dumating sa iyo at sa iyong asawa pero dahil sa inyong pananampalataya sa Diyos ay nalampasan niyo ito. Magpasalamat kayo dahil walang napahamak sa inyo. Pero wag pa rin kayong magpakakampante at palagi pa rin kayong mag-iingat lalo na't alam nating hindi lang tayong mga tao ang nakatira dito sa mundong ibabaw. Oo, maraming masasamang maligno sa paligid pero wala silang kapangyarihang makakahigit sa ating Panginoon. Kaya ipagpatuloy nyo lamang ang inyong pananampalataya sa Diyos at panatilihin pa ring maging matapang at matatag para hindi kayo paglaruan ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Para sa mas nakakatakot na mga kwento, hanapin ang Kaistorya YouTube channel. Makikita ang link ng channel na yan sa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Ganon din ang Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Sana po'y hanapin ninyo at makasubscribe na rin po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut.
Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.